Good day everyone! Today, gagamitin natin ang PEMDAS sa pag-solve ng mga word problems. Problem number 1. Jessa went to a grocery store and bought 8 packs of noodles at 12 pesos each. She gave the vendor 100 pesos. How much was her change? Ang sabi dito, si Jessa daw ay bumili ng 8 packs of noodles na ang halaga ay 12 pesos ang isa. Binigyan niya o nagbayad siya ng 100 pesos sa nagtitinda. Magkano ang magiging sukli ni Jessa? Para ma-solve natin ang problem na ito, kailangan malaman natin kung magkano ba ang sukli ni Jessa. Kaya ang ating ask ay Jessa's change. Pero bago natin malaman kung magkano ang sukli niya, kailangan mahanap muna natin o ma-solve muna natin kung magkano ba ang nagastos niya. Kaya meron tayong hidden question at ang hinahanap doon ay ang price ng 8 packs of noodles. Ngayong alam na natin kung ano ang mga dapat nating isolve, kailangan alam din natin kung ano ba ang mga given. Pag sinabing given, ito yung mga numbers na gagamitin natin para ma-solve ang problem. Sa problem na ito, meron tayong 8 noodles na 12 pesos ang isa at ang ibinayad ni Jessa na 100 pesos. So para ma-solve natin kung magkano yung mga noodles, i-multiply natin yung 8 at saka yung 12. So ang gagamitin nating operation ay multiplication. Para naman ibawas natin yung mga napamili natin sa 100, ang gagamitin naman natin doon na operation ay subtraction. Para ma-solve natin ang problem, kailangan nating planuhin ang number sentence o kung papaano natin isosolve ang problem. Sabi natin kanina, uunahin nating malaman kung magkano ang 8 packs of noodles. Para ma-solve natin yon, i-multiply natin ang 8 sa 12. Gagamit ako ng parenthesis o ng dalawang parenthesis, isang open at isang close parenthesis. Ang gamit nun ay para sabihin na ang 8 times 12 ay mauunang isolve sa equation. Susunod, pag alam na natin ang presyo nito, ibabawas natin siya sa 100 pesos. 100 pesos minus yung presyo ng 8 times 12 o ng noodles. So ulit, ito yung pera ni Jessa, 100, minus yung presyo ng mga noodles. So uunahin natin ang 8 times 12. So 8 times 12 o pwede ring 12 times 8 para mas madaling isolve. 8 times 2 ay 16 carry 1. 8 times 1 ay 8 plus 1, 9. So, ang 8 times 12 ay 96. At ibabawas natin ngayon siya sa 100 pesos. 100 pesos minus 96 ay 4 pesos. So, ang change ni Jessa, ang sukli ni Jessa ay 4 pesos. So our next problem is Bea sells palamig at 5 pesos per glass. Yesterday, she sold 10 glasses in the morning, 15 glasses in the afternoon, and 6 glasses in the evening. How much money did she earn that day? So again, ang kada isang baso or kada isang glass ng palamig ay katumbas o ang presyo ay 5 pesos. So 1 glass is equal to 5 pesos. So para ma-solve natin ang problem na ito ay i-express natin siya into an equation. So yung 10 ay i-multiply natin sa 5. Ito yung nabenta niya nung umaga. So, gagamit ako ng parentheses, i-group ko yung 10 times 5. And then, nung afternoon, nung tanghali, ay nakabenta siya ng 15.
times 5 ulit. So, bakit times 5? Kasi each glass is 5 pesos. So, i-group ko ulit yung 15 times 5. Next naman ay, nung gabi, nakabenta siya ng 6 glasses. So, times 5 ulit. And then, i-group ko ulit. So, para makuha natin ang total ng lahat-lahat, ang operation na gagamitin natin ay addition. So, equals n. So, ito ngayon ang ating equation. So, i-apply na natin ang PEMDAS. So, again, sa PEMDAS, uunahin natin yung P, yung parentheses, yung mga parentheses. So, meron ditong tatlong set o tatlong sets or 3 groups. So, meron tayong yung una 10 times 5, 15 times 5, at saka 6 times 5. So, unahin na natin yung nasa left. So, 10 times 5 is 50. Susunod, 15 times 5 ay 75. Next, 6 times 5 ay 30. Okay, so nasagutan na natin yung mga nasa loob ng parentheses. So, tapos na yung P. Next, may exponent ba? Wala. May i-multiply ba? Wala. Meron bang i-divide? Wala. Next natin, addition. May i-add ba? Meron. So, meron pa tayong naiwan ng mga addition sign. So, plus, and then plus. So, 50 plus 75 plus 30 ang naiwan. So, again, kapag addition na lang, puro addition naman ito, isosolve natin ito from left to right. So, 50 plus 75. So, 50 plus 75. Kung nalilito, kung nalilitong mag-add ng paganito, pwede yan isulat pababa. So, 50 plus 75. 0 plus 5 ay 5. 5 plus 7, 12. So, yung 50 plus 75 is 125. So, tapos na to. Ang susunod, ang naiiwan ay yung plus 30. So, kung nalilito pa rin, mag-add ng paganyan. Pwede ulit pababa. So, plus 30. 5 plus 0, 5. 2 plus 3, 5. And then, bring down 1. So, yung 125 plus 30 ay 155. So, ang final answer natin, ang ating answer sa problem na ito ay 155 pesos.